Kamusta, Fire Signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang kapalaran mo gamit ang Tasa Reading. Pero mamaya, aalamin natin kung ano ang mensahe ng namayapa mo person. Kahit hindi nyo masyadong makita, ipapaliwanag ko na lang sa inyo. Sa ipinapakita ng Tasa Reading, merong dalawang person na yung tingin nyo sa relasyon nyo or connection ay matatapos na. Huwag masyadong mag-isip ng negatibo sa person na akala mo wala ng concern sa iyo. Ang pag-iwas sa problem or sa sitwasyon ay mas lalong nagpapalayo sa inyong dalawa. Importante na sabihin kahit anuman yung gusto mo sabihin dun sa person para magkaroon ng clarity. Yung kinakatakot mo ang mas magbibigay clarity sa mga naiisip mo kung tama bang isipin ito. At base sa Tasa Reading na ito ay tuluyan ng nawalan kayo ng connection ng person na ito, na pareho na kayong busy sa kanya-kanyang obligasyon. At saka, base sa tasa na ito, merong dalawang person na nag-uusap, pero yung pag-uusap nyo, walang napatutunguhan. Yung isang sinabi mo, ang daming balik nung person, pero hindi mabubuting salita. Or kabaliktaran sa gusto mong marinig. Kahit na akala mong hindi siya nakikinig, nasa isip niya yung mga sinabi mo. Pero maigi na rin na hindi na kayo nakakapag-usap kasi napagpapatuloy mo yung buhay mo sa mas tahimik at maayos. Kahit na negatibo yung balik na sinasabi ng person, mas maigi pa rin na nasasabi mo yung feelings mo. Para wala nang dapat pang balikan na issue. Magkakaroon ka muli ng connection sa ibang tao. At itong mga tao na ito ang makakatulong sa iyo para magkaroon ulit ng bagong simula. Sa simula, hindi mo makakasanayan, pero ang ending, mapagtatagumpayan mo. Yung dark days ng buhay mo, mga pinagdaanan mo, ay pupunan mo ng mas positibo. Maliit man o malaki yung kikitain mo, may magandang patutunguhan. Marami pang bagong oportunidad na darating at fresh start. At kapag dumating itong oportunidad na ito ay mas makakabuti na mas isipin mo yung present at kalimutan ang nangyari sa nakaraan. Pinapakita rin dito na ang ilan sa inyo ay single parent ka. Matutugunan mo lahat ng pangangailangan mo at yung taong hindi tumulong sa iyo or binaliwala yung mga sinabi mo, yun yung taong babalik. Siyempre hahangarin mo na magkaroon ng buong pamilya. Pero base sa Tasa Reading na ito, marami ka nang napatunayan sa sarili mo na kaya mo palang mag-isa, na kaya mo palang tumaguyod ng pamilya. At saka hindi ka rin magiging mahigpit na para magkaroon ng koneksyon ang anak mo sa person mo. Hindi mo sila pinapalaking may galit. Mas gusto mo na lumaki sila na masaya at saka buo. Naranasan mo kasi yung masaktan kaya ayaw mong mangyari sa loved ones mo. Tuloy-tuloy pa rin yung achievement na mangyayari sa buhay mo kasi walang nagpapagulo sa isip mo Alamin naman natin ang message ng namayapa mong person gamit ang mystical cards.
Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Itong message ng person mo, marami siyang pangarap para sa sarili at saka sa mga taong nasa paligid niya. Lalo na yung time na meron siyang mga mahirap na pinagdaraanan. Marami pa siyang gustong gawin sa mundo. Alam din ng person na ito o nakita niya na yung sign na tapos na yung mission niya dito sa mundo. Nagkaroon na rin kasi siya ng pangitain at saka sundo. Mas lalong natupad yung kahilingan or pangarap niya. Kasi angel na siya. Kaya kung mararamdaman mo siya o kaya nakikita mo siya sa panaginip, kailangan mong sabihin na magpahinga na siya. Okay na kayo. At napaka-importante na kahit hindi araw ng patay, ay naaalala nyo pa rin yung person na ito. Isa kasi siya sa magiging silbing guide mo o ng family nyo. Alamin pa natin yung ibang detalye gamit naman ang tarot cards, pero patungkol naman ito sa iyo, yung continuation ng tasa reading. 10 of Pentacles, Ace of Swords in reverse, 2 of Swords in reverse. Itong cards na ito ang nagsasabi na merong situation sa buhay mo na patungkol sa pamilya, sa negosyo or career na nagpamulat sa isip mo. Nagkaroon na rin kasi ng red flag or signs sa mga behavior na ipinapakita ng person. Kinatakutan mo to sa umpisa, pero wala kang naging choice kundi harapin yung situation. Pwedeng hindi ka pa kumikilos sa ngayon kasi hinihintay mo pa yung person sa kung ano yung magiging decision. Pero base sa mga cards, parte ka rin sa situation na kailangan mong umaksyon at magdesisyon para rin sa sarili mo kung ano yung nararapat. At kahit dito sa mga cards, pinapakita na nagkakaroon ng delay, walang komunikasyon, may mga argumento. Hindi ito nakakabuti sa iyo kaya pinagdidesisyon ka ng mga cards. Sa career or negosyo, maganda yung nagiging takbo ng career mo. Pero, kailangan harapin mo yung mga challenges kasi parte ito ng tagumpay mo. May mga unfair na situation o kaya disappointment. At malaki yung role na dapat mong gampanan para maging maganda yung outcome. At saka, kailangan ng konting space at yung makatwinar na rason para maresolbahan mo yung problem mo sa career o kaya sa negosyo. Kahit tingin mo imposible, merong solusyon ang problems mo. Para sa ilang single, kailangan satisfied ka sa feeling na nararamdaman mo dun sa potential person. Kasi dalawang cards yung nagsasabi na kung hindi ka happy sa connection or situation na magaganap sa inyo ng potential person, mas maigi ngayon pa lang sabihin mo na yung totoong feelings mo. Ito na yung message or katangian ng person na namayapa. Fire. Ibig sabihin may connection sa fire. Yung nangyari sa person. Illness. Pwedeng sa sunog o kaya nilagnat itong person. At angel na siya ngayon. Itong person na tinutukoy.
Mahilig din siya sa drive. Nare-relax siya kapag nagda-drive. At ito rin yung isa sa naging sanhi ng illness ng person, yung sigarilyo or cause ng fire. Or mahilig manigarilyo itong person na tinutukoy na namayapa. Ikaw na lang bahalang mag-connect kasi marami pa tayong aalamin mamaya patungkol sa message ng person mo. Sa mga nasa relationship naman, ang ilan sa inyo, okay yung relasyon nyo ng person mo. Napupunan yung responsibilidad, pero ang naging problema, merong isang issue na hindi nyo talaga mabigyan ng solusyon. Kasi kahit dito sa mga cards, pinapakita na kinakat ng person mo kung ano yung gusto mong sabihin. May posibilidad na ang issue ay yung responsibilidad, panlilinlang, yung may third party, or hindi tapat yung person mo sa iyo. Yung meron hindi siya sinasabi. 4 of Cups, 5 of Cups, at Queen of Swords. Pinapakita sa mga cards na may mga unaware na sitwasyon sa buhay mo na yung bang hindi mo napansin. Sinisisi mo rin yung sarili mo sa nangyari na kabiguan, sa mga nangyaring hindi masayang pagbabago na sana naagapan mo. Pero base sa mga cards na ito, yung problema na kinakaharap mo ay pang-temporary lang. Matatanggap mo rin kung ano yung sitwasyon na kinakaharap. Na mas maging open-minded at magkaroon ng bagong plano. At pinapakita rito na merong person na naging single parent o kaya nabalo. Para sa ilan sa inyo sa financial, maganda yung pasok ng financial sa iyo pero magkakaroon ng disappointment. Merong person na nadadagdagan yung utang mo o kaya nagkautang ka. Ang iba naman, yung palalaguin mo sanang financial ay hindi nag-work. Pero itong problema mo sa financial ay magkakaroon ng kasagutan kasi may mga oportunidad na darating sa iyo, may mga offer. Paiiralin mo yung pasensya, pagiging creative, at saka yung magre-research ka. Hindi mo tatapusin yung sitwasyon sa sarili mo lang kaalaman. At ito yung magiging dahilan para maging matagumpay ka sa financial at magkaroon ng permanente na kita. Para sa ilang single, merong potential person kang nagugustuhan pero hindi ka niya pinapansin. Hindi dahil sa hindi niya gustong magkaroon ng love life, kundi meron siya mga issue sa sarili niya or pangangailangan na mas inuuna niya. At saka meron ding issue yung person sa sarili na mas lalong nagpapadelay sa situation niya. Kung ikaw ito o yung person, kailangan mag-slow down para mahanap yung true happiness. Family member mo pala ito, kapatid, na namayapang person na nagbibigay ng mensahe. Fast, ibig sabihin merong mabilis na pangyayari. Pwedeng dahil sa pagdadrive o kaya sitwasyon. Itong boat naman, ibig sabihin merong person na nagkaroon ng issue patungkol sa bangka o kaya sa tubig. At itong person mo, kapatid mo, matulungin din siya na person sa sarili niyang pamamaraan. Pwedeng namimiss niya yung luto mo or mahilig itong person na ito na magluto. I-add ko lang sa boat, sa bangka, pwedeng malayo kayo sa isa't isa ng kapatid mo. Kumbaga nasa magkaibang lugar kayo ng kapatid mo.
Ang ilan na nasa relationship, kung hindi ka naging tahimik, ay yung bang merong galit na namumuo sa damdamin mo. Kasi iniisip mo na sana meron ka pang choices na maisaayos yung relasyon nyo ng person mo. Lahat ng effort mo ginawa mo pero parang hindi talaga sumasakto sa kailangan sa relasyon. Queen of Pentacles, Eight of Wands at Three of Pentacles. Itong card na ito, kung susuriin niyo yung reading natin, pang future na ito. Kasi pinapakita na makaka-move on ka na sa mga situation na nangyari sa buhay mo. Magiging matagumpay ka. Yung tagumpay na hindi mo inaasahan. Yung makakapagpundar ka pa. Merong prosperity, success, at saka magiging happy ka sa resulta ng lahat ng effort mo sa career o kaya negosyo. At hindi rin babaguhin ng anumang material yung maganda mong katangian or pag-uugali. At saka tutulong ka sa kapwa mo or sa family na para sila din ay maging asensado. Kaya kung yung blessings mo ay nanganganak, yun ay dahil sa ikaw din naman yung may gawa. Ibinabalik sa iyo ng universe yung mga magandang or mabuting nagagawa mo. At ang advice ng mga cards ay stay focused sa mga plano mo at saka panatilihin na merong teamwork sa career o kaya sa negosyo. Sa kalusugan, kailangan mong magpahinga kasi magiging busy ka ano man ang edad mo. Dahil sa magtutuloy-tuloy yung improvement na nangyayari sa buhay mo. Bawasan na rin yung mga unhealthy habits or mga maling nakagawian sa pagkain or iniinom. Para sa ilang single, mag-ingat sa person na gustong maging parte or bumalik sa buhay mo. Pwedeng hindi niya ipinapakita sa iyo pero itong person na ito ay nagmamadali na maging karelasyon ka. Ang nagustuhan ng potential person sa iyo ay yung masipag ka, maasahan. Practical kasi yung person. Ang ilan na nasa relationship kahit na nagkaroon kayo ng problema ng person mo ay nasolusyonan nyo ito. At ito yung time na nag-i-enjoy na kayo sa mga nalagpasan nyo na mahirap na sitwasyon sa relationship. At mas lalo na kayong nagiging committed sa isa't isa ng person mo at meron ng teamwork na nagaganap. Ito pa yung message ng namayapa mong person. TV. Mahilig pala manood ng TV yung namayapang person. Mukhang merong iniinday itong person na ito nung nabubuhay siya. At ang gusto niya ay yung maalala mo siya, yung memory nyo together. Yung mga biruan nyo ng person na ito at yung pagiging sweet nyo sa isa't isa. Kaya pala sweet yung person kasi mukhang mas bata siya sa iyo or ikaw yung mas bata sa kanya. Kaya malambing siya sa iyo. Yun kasi yung paraan ng person na ito na pagprotekta sa iyo, yung maging malapit sa iyo. Pero mas lalo ka pa niyang mapoprotektahan kasi nga angel na siya. Alamin pa natin yung additional cards para sa namayapang person. Siya nga pala, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. 5 cards yung kakailanganin natin para sa message ng namayapang person. Alam ng namayapang person na soulmate kayo
nakatakda na magkakilala. Yung mga problema o kwentuhan nyo noon ay masasabi mo pa rin sa kanya kahit ngayon. Nagpapakita siya sa iyo sa panaginip mo, binibigyan ka niya ng sign na hindi ka nag-iisa, na hindi siya nawala. At kung ano man yung mga gumugulo sa isip mo na problems, mas isipin mo kung ano yung makakapagpasaya sa iyo o yung bagay na mahal mo at gusto. Angel na nga talaga siya kasi isa na yung person mo sa naging guide mo. Kaya wag mo siyang kalimutan.